Hello mga kapatid, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa pagkasunod-sunod ng pagpipintura ng bahay. Yung unang episode ko ngayong buwan na ito, Abril, ay flat latex. Doon ipinaliwanag ko kung saan ba ginagamit ang flat latex. Marami na akong mga vlog sa mga pintura na yan, pero kailangan nating ipaliwanag mabuti. Ngayon ang susunod naman, siyempre flat latex. Ang isusunod natin ngayon ay gloss latex. Hindi tayo makapag-finish ng wall natin o kaya yung concrete wall natin kung walang gloss latex at kung walang flat latex. Yung una, flat latex. Ngayon susunod natin discuss ay gloss latex o semi-gloss latex. Gaya ng unang vlog ko, na flat latex na natin. Step number 1, isang coating. Hanggat maaari, huwag na kayo mag-dilute ng tubig. Pero pagka na-expose yan, kasi nag-evaporate yung tubig nya, mag-dilute kayo ng konting tubig lang, katiting lang, mapalabnaw lang ng konti. Kasi pag yung malapot, haluin mo ng haluin, parang lumalabnaw siya. Ganun lang ang gagawin nyo. Kasi pagka hinaluan nyo ng napakaraming tubig, ay wala nang lakas yan. Hindi na siya masyadong madikit. Flat latex, masilya, gaya ng sinabi ko, ang pwedeng imasilya sa flat latex, Acrytex, CAS, Boss de Wall Putty, Masonry Putty. Tapos yung flat latex na haluan mo ng patching compound, matibay yun para sa loob ng bahay mo. Ngayon, pag natapos na nating mamasilyan, pagkatapos na nating ma-preparasyon, bago tayo mag final coat ay mag flat latex ulit tayo. Kailangan kaya primer natin yung wall ay para kakapit yung pang top coat natin. Ano ba yung tinatawag na top coat? Ang mga top coat na tinatawag ay yung pang final natin. Halimbawa na flat latex na natin, i-top coat na natin ng gloss latex o kaya semi gloss latex natin. Ilang coating ba ang iano natin? Yun ang mga tanong nila. Alam nyo, ang gloss latex o kaya semi gloss latex, mas maganda kung 3 pataas. Kung may budget ka, mas makapal, mas matibay. Pag 2 coating lang kasi, medyo ano pa yun, alanganin pa yun. Pero pagka boysin ang gamitin mo, kaya niya yung 2 coating. Halimbawa, i-flat latex mo muna, i-primer mo muna. Kulayin mo yung flat latex, yung medyo hawig sa kulay na gagamitin mong pang top coat, para kuha niya kaagad yung 2 coating. Pero pag yung primer mo na flat latex ay puti lang, 3 hanggang 4 pataas, nasa sayo na kung ilang coating, mas makapal, mas matibay. Ang gloss latex ay ginagamit sa wall, pwede rin sa ceiling, sa kisame. Halimbawa, karamihan kasi ginagamit sa loob, pag kisame flat latex lang. Pero pag gusto mong gloss latex, semi gloss latex, pwede rin sa kisame yan. Kaya lang medyo ano siya, nakakasilaw, masakit sa mata. Ang kombinasyon talaga sa mga pintura na yan, kisame flat latex, wall gloss latex. Kasi yung kisame ay stable lang yon, hindi nahahawakan. Hindi siya, kasi pag nahawakan mo ang flat latex, dumihin. Kaya advisable ang gloss latex sa wall, kasi kahit nahawakan mo yan, madaling linisin. Pero sa labas, huwag kayong gagamit ng flat latex, kasi pag nagkakaroon ng yung malalakas na ulan, naaanggian ng tubig, ay magkakaroon ng ano yan, mapa o kaya dikitin siya ng dumi. Ngayon, ituloy natin yung dinidiscuss natin na gloss latex at semi gloss latex. Ang gloss latex at semi gloss latex ay ginagamit yan bilang top coat. Kasi hindi, yung iba kasi hindi naman natin sila masisisi kasi
gusto nilang magpintura ng sarili nilang bahay, ang alam nila ay flat latex lang. Huwag na huwag kayong magpipintura ng flat latex lang sa wall nyo. Kailangan itop coat nyo yan ng gloss latex. Ang tanong pa nila, pwede bang patungan, halimbawa na masilyahan mo na, pwede bang i-direct yung gloss latex o kaya semi-gloss latex? Yan ang wag na wag nyong gagawin mga kapatid. Kasi kung gusto nyong maganda ang itsura ng bahay mo, kumbaga perfect siya tignan, talagang elegant, kailangan mag-primer muna kayo ng flat latex, tapos mag-top coat kayo ng gloss latex at semi-gloss latex. Ang gloss latex at semi-gloss latex ay hindi siya kapitin ng dumi. Yun ang karamihang ginagamit. Matagal lang panahon na ginagamit namin ito. Halos year 2000 hanggang ngayon. Ang gloss latex at semi-gloss latex ay ginagamit din ito sa interior, exterior. Yung iba kasi ang alam lang nila elastomeric paint. Alam nyo mga kasama, mas naunang lumabas ang mga pintura na to. Gloss latex, semi-gloss latex. Basta ang kombinasyon niyan ay flat latex at gloss latex. Ngayon mga kapatid, yung diniscuss natin ay tungkol sa mga ano yon, basal, kumbaga mga wala pang mga pintura, konkreto pa lang. Ngayon ang isang tanong naman ay tungkol sa pagre-repaint. Halimbawa ni-repaint yan ng, halimbawa yung bahay mo ay may dati ng pintura, anong pintura ang pwedeng ipatong dyan? Ito ang napakagandang tanong. Ang ipapatong natin na pintura, halimbawa yung bahay mo ay nasa 10 years, 5 years, ganoon, gusto mong palitan ng kulay. Ngayon ang tanong nila, anong primer ang pwede? Kasi gaya ng unang vlog ko, hindi naman natin alam kung anong ipinahid na masilya dyan, anong, kasi importante kasi yung masilya nyo ay matibay, kaya hindi kami gumagamit ng skim coat. Kasi karamihan na bahay ginagamitan ng skim coat. Ngayon ang tanong nila, pwede bang patungan ng Acrytex primer yung dating may pintura na? Kung matibay yung bahay mo, pwede mong patungan ng Acrytex primer. Kung matibay ang kapit, yung dati nang may pintura, kung matibay pa ang kapit, pwede mong i-primer ng solvent base. Pero pagka nagdadalawang isip ka, kasi hindi naman natin alam kung matibay nga yung masilya ng bahay mo o kaya yung dati nang may pintura, dapat ang i-primer mo dyan, ang advice ko na lang, flat latex na lang, water based na primer, o kaya pwede ka ring mag elastomeric paint kung nagtitipid ka. Ang gagawin mo lang, halimbawa halimbawa magre-repaint ka, lihain mo lang ng number 100 yung dating may pintura na, para magasgas. Tapos punasan mo mabuti, at pag malinis na, kasi ang ayaw ng pintura na papatungan yung alikabok, yung may mantika, may grasa, ganun. Kailangan preparadong mabuti para walang back job o kaya wala ka nang babalik-balikan. Linisang mabuti yung wall, kasi pag luma na, hindi may iwasan yan na marumi. Ang panlinis mo lang dyan ay pwede mong sabunan, tapos punasan mo ng basahan o kaya Scotch Brite. Maraming paraan yan para malinisan lang. Basta lihain nyo ng number 100. Tapos patungan nyo na ng flat latex. Pag na flat latex nyo na, pwede na kayong magmasilya sa mga crack o kaya yung mga butas-butas. Tapos pagka namasilyahan nyo na, liha. Pagkatapos maliha, pag ulit, tanggalin mabuti yung alikabok. Tapos mag flat latex ulit kayo. Parang preparasyon din ng bagong palitada.
Pag na-flat latex na, pasada ng liha, kahit lihain nyo ng number 150, pwede ring number 100, pero wag nyo masyadong idiin yung liha nyo. Kailangan yung gagamitin yung pangliha ay yung gamit na, para hindi siya masyadong matalim. Tapos saka na kayo mag top coat ng gloss latex o kaya semi gloss latex. Ngayon, ang isang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa elastomeric paint. Kasi ang elastomeric paint ay pwede rin pang repaint yan, pwede rin sa bagong palitada. Ang advice ko lang pagka bagong palitada ay gagamit kayo ng masonry neutralizer. Halimbawa, nagmamadali 14 days, 15 days ganun, pwede nyo nang i-roller yan ng masonry putty. Ang mixing ratio ng pwede nyo nang i-roller yan ng concrete neutralizer. Ang mixing ratio ng concrete neutralizer ay nasa level nya 1:16. Kumbaga, sa 1 litro na concrete neutralizer ay 16 liters naman na tubig. Ngayon, ang mga tanong na sasagutin natin ngayon ay tungkol sa pagre-repaint. Halimbawa, yung dati nang may pintura, solvent base man yan, water base man yan, elastomeric paint man yan, dating pintura ng bahay mo, ganun lang, lihain mo lang, linisan, masilyahan kung gusto mo, tapos flat latex ulit. Saka ka mag top coat ng gloss latex, semi gloss latex, ganun lang kasimple. Ngayon, kung gusto mo namang elastomeric paint, ang kagandahan lang ng elastomeric paint, halimbawa may dati ng pintura, magre-repaint ka ngayon, lihain mo rin, ganun din ang proseso. Lihain mo, punasang mabuti. Kailangan magasgas kasi yung wall, kasi makinis yun. Kailangan pagaspangin natin. Tapos pwede mo nang i-direct yung elastomeric paint, i-direct mong i-roller, brush, roller. Tapos pag natuyo, pwede ka na magmasilya. Pagka namasilyahan mo na, pwede ka nang mag-coating hanggang gusto mong kahit ilang mano, 4 na mano, 5 mano, 6 na mano, mas makapal kasi mas matibay. Ang elastomeric paint ay pwede sa labas, pwede sa loob, pwede sa kisame, lahat pwede. Ginagamit din ang elastomeric paint sa mga bakal. Gaya ng unang vlog ko, kailangan pag bakal, mag-epoxy primer muna kayo kahit 2 coating, saka kayo mag-elastomeric paint. Sa mga loob ng bahay nyo, pag may mga bakal na parte, halimbawa may mga tubular, pwede mong epoxy primer yon, saka ka mag-elastomeric paint. Ngayon, ang isa pa nilang tanong ay anong base ba? Kung ubaga, o kaya paano nila ginagawa yung mga fake marble, fake nara na water base. Alam nyo, kahit anong background ang gagamitin nyo doon ay pwede. Basta ang top coat nyo, pwedeng elastomeric, pwedeng gloss latex, elastomeric paint, semi gloss latex. Halimbawa, yung poste ng kwarto mo, gagawin mong parang fake nara. Ba't ibang klase kasi ang paggawa ng fake nara? Pwedeng water base ang gamitin mo, oil base, pwede yan. Ang gamit ng mga top coat, kasi pag hindi mo natop coatan yung gagawin mo na fake nara, ganon, marble effect, pag hindi mo napakinis yan o kaya hindi mo natop coat yan, halimbawa basahan ang gamit mo, ay hindi maganda, sasabit-sabit yung basahan mo pagka flat latex lang ang ginamit mo. Saka sisip-sipin lang yung pintura na ipapahid mo. Halimbawa yung latex color ang gagamitin mo,
bahid-bahid lang, kaya kailangan pagka mag design kayo, kailangan natapkutan nyo ng gloss latex, semi-gloss latex, o kaya elastomeric paint, saka kayo maghaspe. Ganun lang kasimple mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo mga kapatid. Sa susunod ay mga ano naman, yung mga ibang vlog naman tungkol sa paghaspe, pag-pick marble, yung mga gagamiting liha, masilya, ay pag may time tayo, yun na ang susunod na ating gagawin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Tapos, yan ang mix ko dito. Lagyan ng burn siya na, tapos lagyan na ng konting tubig. Pwede rin, huwag lagyan, pwede rin lagyan. Kahit patiting lang, tapos matalam na natin. Tapos basahan na, kahit na basahan, ipahid nyo lang ito pa diretso. Kahit na medyo hindi diretso, parang design na siya. Kaya pagka nag-preparation kayo ng ganito, puro brush. Hindi ba mag-primer kayo brush? Pag nakalibras nyo yung epoxy primer, tapos i-brush nyo yung tapot na white sand na Titan Superflex. Naluma na din, tapos haguran nyo lang ng basahan. Oh, Sapit. okay na. Hindi yung sapit. Ha? Nasapit yung dyan. Kumain ko dito na. Kumain ko na. Tagalog mo tayo dyan. Pupunta lang dyan. Magkara ka ma.